So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is PG Vergara of Linyada ng Mamay. So this moment of time mga kamanok, muli tayo ay sasagot ng katanungan mula sa ating comment section. Okay? So alamin natin kung ano ba yung katanungan ng ating mga subscribers na naririto. So try nating maghanap. Naglo-loading lang So mga kamanok, sa mga gustong magtanong, sa mga gustong mabigyang linaw yung kanilang katanungan na tungkol sa pagmamanok, mag-comment lang po kayo. So magiging topic natin ngayon mga kamanok is kung ano daw po ang magandang ibigay na pagkain sa manok na lugon. Okay, yung babago pa lang daw pong sumusuloy yung kanyang mga balahibo. Actually, itong ganitong klase ng sistema, itong ganitong klase ng sitwasyon ng ating mga alaga, yan po ay naturally nangyayari talaga. Okay? So, pagdating o pagpatak ng month of August, September, October, okay, molting period po 'yun mga kamanok. Molting period, taglugon talaga ang ating mga alaga, which is natural po 'yan sa kanila. Okay? So ano po ba yung magandang ibigay sa mga manok na ganito? Yung babago pa lang susuloy, yung kanilang mga buntot, yung kanilang mga balahibo. So advice ko po sa inyo mga kamanok, wag niyo po silang masyadong hipuin. So hayaan niyo lang siyang naka-cord, hayaan niyo lang siyang nasa TV, mas relax po sila kapag ganyan. And pansinin niyo kapag siya ay inyong nilalapitan, medyo sila, nagiging masungit. So masakit po, stressful po yung kanilang katawan mga kamanok, kaya po ang dapat nyong gawin, i-relax niyo lang po sa cording. Tapos ang ibigay niyo pong pagkain diyan mga kamanok is mga high in protein foods. Okay? Mas maganda kung i-mix niyo po, kayo po yung mag-mix ng pagkain nila. Ano po ang possible na po pwedeng maging nilalaman ng kanilang diet? Maganda mga kamanok kung may beef, okay? Liver, pwedeng beef, pwede pong Jackie Oats, lagyan nyo ng Jackie Oats, pwede rin po na egg white, dagdagan nyo po ng egg white, and also yung karaniwan na ginagamit ng ating ibang mga kamanok dyan, high in protein pellets. Okay? Pwede po kayong gumamit ng mga high in protein pellets. Ayoko nang magsalita kung ano pa mga klase ng brand. Basta, alam nyo na po yon. High in protein pellets. Napakaganda po niyan. Tapos, ano pa ba? Pwede kayong magbigay din ng reload. Okay? Pwedeng 3 or 5 drops lang sa kanya. Kung kita nyo na namumutla or nai-stress, pwede po kayo magbigay ng ganyan. O pwede rin kayo magbigay ng vitamin B12. Okay, pero sa Jackie Oats, pag inihahalo nyo sa kanyang pagkain, may natural amino acid. At the same time, meron din itong natural vitamin B12. Kesa inyo pong hahawakan pat inyong bibigay ng mga oral supplements, mas maganda kung sa feeds na lang kayo mag-adjust. Bigyan nyo kamanok ng fermented Jackie Oats, haluan nyo ng high in protein pellets, mas lamang ang high in protein pellets. Napakaganda po niyan mga kamanok sa katawan ng ating mga alaga. Kita nyo mga kamanok, napakakintab ng balahibo, ang katawan buong buo, maganda, healthy yung manok. At the same time, yung kanilang mga binting ganito hindi nagda-dry. Okay? Kasi nga po, tamang-tama lang po yung moisture ng pagkain na inyong ibinibigay. Yung iba kasi, mga kamanok, masyadong dry. Okay? Masyadong dry. Tapos yung iba na masyadong matubig. Kung may halo siya ng fermented Jackie Oats, makikita niyo mga kamanok, napakaganda ng healthiness nila. Yung katawan, walang sapola, walang taba. Kasi yung iba naman, nasobrahan naman sa high in protein, sobrang taba naman, ang bigat. Okay, parang 45 days, ayoko din naman po nung ganyan. Ang gusto ko po, lean muscle, maskulado yung manok, firm ang katawan. Okay, at the same time, maayos din po yung moisture ng pagkain. Hindi na hassle pa para ito, no? Kung halimbawa, dadamputin nyo ngayon, dadalhin nyo sa eskwelahan, pwede. Kaya mas maganda talaga mga kamanok, ang mixture ng kahit na anong high in protein pellets,
Samahan nyo ng konting grains, tsaka corn, konti lang, pero mas lamang talaga high in protein pellets, tsaka 10% ng fermented Jackie Oats. Napakaganda niyan mga kamanok sa katawan ng ating mga alaga. Shiny yung feathers, walang taba, walang sapola. Okay? So sana kamanok, kahit paano, makatulong ang simpleng tips na to. Simple lang yan, pero malaki ang pwedeng maitulong yan sa iyong mga alaga para mas maging healthy sila at para mas maging maayos na manok. Okay? So, next topic natin. Okay, sabi nga nung ating isa ditong kamanok, wait lang hindi lang mag-loading yung yung ating dashboard. Okay, check natin yung isang katanungan dito. Ayan po, nagche-check po tayo. Wait lang, hanapin ko lang 'yan. Ayan. Sa Sakurai sa boss, ano boss ang drops na po pwedeng ibigay sa kanila? Okay, so from Alpha Male, ayan, so 2900. So mga kamanok, pagdating sa Coryza, yung pagluluha ng ating mga alaga, pagdating kasi ng isang buwan mga kamanok, tinatamaan talaga sila ng Coryza. Depende yan sa lugar ninyo, sa inyong kapaligiran, pero dito sa akin, tumatama talaga Nasubukan ko na po yan na hindi ako magbigay ng Coryza vaccine sa kanila after ng 1 month. Okay, nagka-problema, naubos. Okay, naubos. Meron namang ilan na napalusot, napalaki ng maayos. So yun nga lang talaga, hassle talaga yon. Medyo maraming antibiotic, na-expose sila sa antibiotic which is hindi maganda sa katawan nila. Yung medyo mahaba-habang gamutan, ayoko po nung gano'n. Okay? So, para naman sa nagtatanong, ano ba ang mas magandang drops pagdating sa Coryza virus na dumapo sa kanyang mga alaga? So, Oculin po, So, hindi ko lang makita ko saan napalagay yung Oculin. Okay, drops. Drops po itong mga kamanok. Ito po ay oil-based. Kaya po maganda. So, pag po oil-based, pag inyo pong ipinatak ito sa kanyang mata, kahit isang drop lang, isa sa kabila, isa dito sa kabila, okay na po yan sa isang araw. Medyo matagal po kasing matanggal yung oil-based na ganyan sa mata ng ating mga manok. Kasi nga po, oil po ito. Hindi po ito kagaya ng tubig na pag pinatak ninyo, madadry up kagad. Hindi po ganon. So, pag oil-based, nagtatagal po yung concentrated na water solution o yung oil solution sa mata ng inyong mga alaga. Kaya po, long-lasting po yung drops na inyong ibibigay. So, ulitin ko, Oculin drops po iyon. Okay? So, sa mga magtatanong kung saan ba po pwedeng makabili, ilalagay ko po dito sa baba ng ating video. So, sana po mga kamanok, dito na po kayo kumuha para po sadyang legit at maayos po ang inyong makuha. So, medyo hassle nga talaga mga kamanok pagka nagkakaroon ng Coryza, nagluluha yung mata ng ating mga alaga, naantala po yung paglaki. Nababansot po yung ating mga alaga kasi nga po, kapag po nagka-Coryza yung inyong mga alaga, abala po so hindi po ganun kabilis ang development, hindi po agad lumalaki yung katawan, ng hihina, natutuyot, tapos hindi kumain ng maayos, nawawala yung appetite. So ganyan po yung maaaring maging mangyari sa inyong mga alagang sisiw kapag po hindi naagapan yang Coryza virus na ganyan. Kaya mga kamanok, pagdating ng isang buwan mahigit, siguro 6 weeks, okay, 1 month and a half, magbigay na po kayo ng Coryza vaccine. Intramuscular, unti-unti lang mga kamanok kasi baka mamaya mabigla pag-abroad. Kasi na-try ko na rin yun mga kamanok. Nagbigay ako ng 0.5. So nabigla, nag-abroad kagad. So hanggat maaari mga kamanok, dahan-dahan lang. So pwedeng 0.1. Tapos next week, 0.2. Basta makatikim ng Coryza vaccine ang inyong mga alaga, hindi na po sila tinatamaan ng virus na ganyan. Kaya mga kamanok, ano pang hinihintay nyo? Mag-inject na kayo. Makakatulong yan sa kalusugan ng inyong mga alaga. So, para mga kamanok, hanggang dito na lang muna siguro ang ating topic na to. Kung may katanungan ka tungkol sa pagmamanok, comment mo lang dyan. Pag-usapan natin next video. Sa mga hindi pa nakasubscribe, just click the subscribe button at mag-like ka na rin sa video natin ngayong araw na to. So, para mga kamanok, see you for our next vlog. Paalam.